Kapatid natin na Mr. Presidente. Alam mo ba? Noon ginawa ng tatay mo, si Ferdinand Marcos. Ngayon, huwag mo na gayahin. Hindi nabingi ang mga tao, Mr. Presidente. Napakalaki ang kasalanan ng inyong papa, yung ama na si Marcos. Sa ngayon, kami po ang mga Bangsamoro. Ang ginawa mong magwatak-watak. Takbir! Mga kapatid, mga Bangsamoro, tayo po ay magkaisa. Tayo po ay huwag po tayong magpapadala sa ginawa ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Maraming nagsasabi, hintayin po natin si Sara. So, ngayon, tama po, hintayin natin ngayon. Pero matagal pa yon, hiningi natin sa kay Bongbong Marcos. Huwag po niya gayahin ang ginawa ng kaniyang mahal na ama. Ang ginawa ng kanyang ama, lahat tayo ay alam natin. Wala sa atin ang hindi natin alam. Ang kanyang ginawa sa Mindanao, sa ngayon, ang ginawa niya dito sa Mindanao ay binigyan niya ang kamatayan ang inyong Bangsamoro. Takbir! OMG mga kababayan, nakakakilabot po itong mga pahayag ng mga Bangsamoro people. Grabe, nanginig po dito si Marcos Jr. mga kababayan. At kung Muslim ka po at may mga kamag-anak ka sa Mindanao o taga Mindanao ka, kailangan mo po ito mapanood, lalo na po kung Muslim ka mga kababayan. Dahil sa bidyong ito, napansin ninyo di ba? Nabanggit dito nitong nagsasalita yung ginawa nung kanyang ama. Mga kababayan, sino ba yung ama ni BBM or ni Marcos Jr.? Diba ang senyor? Ano ba ang matinding ginawa ng senyor na hanggang ngayon hindi po nakakalimutan ng mga Muslim? At ito po ngayon ang ating mapapanood dito sa channel na ito kung hindi nyo po iiwan at gusto nyo pong panoorin ng buo. Kailangan nyo po mapanood ito mga kababayan, lalo na po kung kayo po ay mga Muslim. Naku po, grabe pala itong video na ito mga kababayan, nakakakilabot. Nakakakilabot ito mga kababayan na pangyayaring ito. Bueno, diretso na po kaagad tayo, hindi ko na kayo bibigyan pa ng mga intro-intro. Ito na muna. Puntahan na muna natin itong video na ito muna mga kababayan. Puntahan na muna natin ito si Marcos Jr. Sir, given the situation, would you categorize this as garbage crisis? Yeah, it certainly is. Tumatawa-tawa pa mga kababayan, ano? Tumutugma yung sinasabi ni Leni Robredo noon na pag ito ay sa mga situation, sa mga in difficult times, hindi to nakikita. Pag nakita man ganyan, tatawa-tawa. Ilang beses na ba natin ito nakita mga kababayan, natatawa-tawa? Yung may lindol, di ba? Yung sa Jinsan. Gaganon, ganun pa, di ba? Wala na ito sa katinuan mga kababayan, no? Sir, given the situation, would you categorize this as garbage crisis? Yeah, it certainly is. But just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Sir, yung waste. Ganun lang. Walang solusyon. Tatawa-tawa lang, ngingiti-ngiti lang. Hindi alam ang solusyon mga kababayan at hindi alam sasabihin kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong crisis. Ito ngayon mga kababayan, mayroon pong nakakatakot ngayon na parating. Ito i-disclaimer ko muna sa inyo. Hindi ko po ito sinasabing magkakatotoo or totoong mangyayari. Pero mamaya mga kababayan, panoorin nyo muna ito. Naalala nyo yung matibay na gabyon dyan sa Tiki dyan sa Davao?
or flood control. Ito yun, no? Tingnan nyo po, ito na po yung update ngayon dyan. Panoorin nyo po itong video na ito. Update sa kuan guys, sa dike nabakbak na gid nila ang permirong anlana guys. Anton ni dito sa tumoy guys. Dere ana dito. Anton na dito sa tumoy. Lanang bakbako ng permirong anlana. Kailisan daw nila gabyons guys. 33 katuig na ni guys. Dirian namin nagkaanak guys, wa jud nimo bigay ning among dike. Tungod sa kalig-on guys, maabot baka ni ngani kadugay. Tang lig-una ni guys. Ayan po ang update mga kababayan. Ito po yung DK dyan na binabakbak at papalitan daw po ng gabyon. Ayon dito sa nagsasalita, kung mga Bisaya, Tagalog natin, ano? Matindi ang tibay daw po nito mga kababayan. 36 years old na pala ito na flood control na ginawa dyan sa Davao. At hindi pa po ito nasisira. Ngayon, nasira na tuloy dahil nga po sa binabakbak na at papalitan na ng mga gabyon. Pagkataon mga kababayan, ako po, ang napakatibay, biruin mo, ito okay na sana, di ba? Hindi naman pa nagigiba eh. Napatunayan na napakarami ng bahang dumaan, no, mga kababayan. Hindi nagiba, pero bakit kailangan ipagiba ni Marcos Jr.? Kung matino ka pa talagang presidente, bakit mo pinagiba ito? Tindi nitong Marcos na to mga kababayan, ano? Ang tindi nito. Tindi nito talagang presidente na ito. So, sige, dako na tayo doon sa sinasabi ko sa inyo na may paparating po mga kababayan na hindi ko po alam ha kung magkakatotoo po ito. Ito, panoorin niyo po ito mga kababayan. Mayroon pong lumitaw. Hindi ko po mga kababayan alam kung ito ngayon ay kumpirmado na ha. Nasa news na ba ito? Hindi ko alam kung nasa news na po ito. Pero dito po ito nakapost sa Brigada Jom di Mapalaw. Brigada Jom di Mapalaw mga kababayan. Breaking news. Dating ERMM Governor Zakaria Candao pinatawan ng absolute presidential pardon ni PBBM. Iginawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute presidential pardon kay dating Autonomous Region in Muslim Mindanao ERMM Governor Dato Zakaria A. Candao. Si Candao ang unang halal na regional governor ng ERMM na nagsilbi mula 1990 hanggang 1993. Na ito na nga po ngayon yung BARM mga kababayan. Dati ang tawag dito ERMM. Ngayon nalagyan na po ng B, kaya Bangsamoro na po ito. Ang naturang pardon ay matagal nang hinihiling sa Pangulo noong mga nakaraang taon. Nagpasa rin ng resolusyon ang Bangsamoro Parliament na umaapila kay Pangulong Marcos na pagkalooban ng absolute pardon si Candao kasama ang iba pa. Sa ilalim ng absolute pardon, ipinagkakaloob ng Pangulo ang pagpapatawad sa isang taong nahatulan alinsunod sa kapangyarihang ipinagkakaloob ng konstitusyon. Ang pagkakaloob ng pardon kay Candao ay inaasahang magbibigay daan sa panibagong yugto para sa dating regional governor at personalidad sa kasaysayan ng pamamahala sa Bangsamoro. Batay sa mga available na ulat, hindi pa malinaw sa mga nahanap na source ang pitsa at eksaktong nilalaman ng presidential pardon mismo. Kaya mga kababayan, nilinaw din naman po nila itong ulat na hindi pa daw available or sa mga available na ulat, hindi pa daw malinaw sa mga nahanap na source ang pitsa at eksaktong nilalaman ng presidential pardon. Ito mga kababayan, ginugil ko po at sinerch po ito no si Zakaria Candao. Dati pala itong gobernor, siya yung kauna-unahang gobernor ng ERMM na ngayon nga po ay BARM na ngayon.
Tapos dati pala itong naging gobernador ng Maguindanao, mga kababayan. Ngayon, dati rin pala itong legal counsel ng MILF at MNLF, mga kababayan. So malapit na malapit po ito, no, sa grupo. Abogado pala ito, mga kababayan, si Candaw, ayon dun sa aking research. Ngayon, mga kababayan, mayroon lang akong papanood muna sa inyo, ha, bago natin panoorin yung video kanina na napanood natin. At ikokonekta po natin dito sa sunod nating panoorin. Ito, mga kababayan, ha. Mayroon pong post na ganito. Mga kamay ba mula sa Malacanang na nagtulak upang mahati ang MILF? Mussolini, Sinsuwat, Lidasan, Al-Kalam Director. Yan, mga kababayan. Panoorin nga natin kung anong sinasabi nito. Intindihan kung ano ang ibig sabihin ng Central Committee of the MILF. Ang pagkaalam namin, ang BIAF chairman, no, yung BIAF chief, no, yung Bangsamoro Islamic Armed Forces, no, yung posisyon ni interim chief minister Abdul Rauf Makakwa ay hindi siya parte ng Central Committee. No, kumbaga, hindi siya doon sa governing body ng MILF. No? It is the Central Committee who really sets the direction. So, in a ordinary parlance, no, ang nangyari talaga dyan sa MILF, kung titingnan mo, no, although they will deny it, is parang nagkudeta. No? Umalis yung mga military officers and they fought kinalaban nila yung political strand ng MILF. No? So, yan nga, sinasabi ko quote and unquote, no? parang kudeta ang nangyari. And this kudeta is led by the people in Malacanang. Sila yung humanap ng paraan na ma-divide yung Moro Islamic Liberation Front. And sa ngayon, nakikita natin na parang it sends a negative signal not only in the national or the regional setting, but even in the international setting. Kung ano ang ibig sabihin ng Central Committee of the MILF. Narinig niyo, mga kababayan, itong paliwanag niya dito. Sa mga hindi Muslim, at saka hindi Mindanao, para bagang iisipin lang natin, hindi tayo apektado dito sa nangyari dyan sa Bangsamoro. Wala tayong paki dyan. Pero ang totoo, mga kababayan, mayroon po tayong paki, lalo na nga at lalo na nga kung Muslim ka. Pero bakit po sinabi, mga kababayan, na may paki tayo, lalo na kung ito yun. So, nakikita ko rito, mga kababayan, itong napanood natin ngayon na nagpinapaliwanag kung ano po ang nangyari dyan sa Bangsamoro. Tingnan niyo po, ito UBJP at saka BFP, Bangsamoro Federalist Party, United Bangsamoro Justice Party. Ito yung pong ibig sabihin ng UBJP. Nandito nga po ang MILF ni Al-Hajj Murad Ibrahim, no? Ito sa grupo nila. Ito naman ay Abdurrahop, no? Na ito yung bata ni Marcos, mga kababayan. Itong si Abdurrahop. Na ayon dito sa paliwanag ni Sir, ito daw po si Abdurrahop ay tao ng Malacanang. Okay? Hindi po ito yung wala itong kinalaman dito talaga sa Central Committee na pamumuno ng MILF. Kaya po nagkaroon ngayon ng dalawang faction na hati ang MILF. Bakit? Naglagay si Marcos ng tao niya sa gitna ng MILF. Ngayon, ang nangyari, mga kababayan, naging interim chairman itong si Abdurrahop na bata ni Marcos. Nilagay siya dyan sa pamumuno sa Bangsamoro. Pinalitan si Ibrahim na siya po ang leader ng MIL. Nagigets niyo, mga kababayan? So, sa madalit sabi, may kamay po ang Malacanang dito. At ito na nga ngayon, naalala nyo, nagrally ang mga taga-BARM, UBGP, pumunta dyan sa harapan ng Malacanang at pumunta sa Supreme Court. Yung issue doon ay ituloy ang eleksyon, di ba kasi pinapatigil ang eleksyon?
at isama si Ibrahim. Kasi ayaw po nila isama si Ibrahim, mga kababayan. Nagigits nyo na ang punto. Una, naglagay si Marcos ng tao niya sa gitna ng mga MILF sa Bangsamoro para mahawakan niya ang Bangsamoro. Ngayon, bukod sa gusto niya mahawakan, maipchapuera pa niya yung malaking pwersa ng mga MILF. Ayaw niyang magkaroon na leader o tumakbo na galing sa MILF. Which is, yan nga po ang nangunguna ngayon mga kababayan, itong UBGP. Ito po ngayon yan. Sila po yan. Katunayan yung, di ba meron na tayong napanood dito ng survey, ang mga UBGP talaga ang mga malalakas. Ito pa mga kababayan. So, maranong kinaunayan ito. Itong pinakita mo kanina na itong ginawaran ng pardon. Ikalyado naman ito ng MILF eh. Sabi mo nga, di ba? Ni-research mo. Aliado ito ng MILF. Attorney ito mga kababayan eh. Attorney pala ito dati. Legal counsel pala ito ng MNLF tsaka MILF. Nung panahon mga kababayan. So, anong kinugnayan ito? Balik tayo dito mga kababayan. Ay, hindi. Yeah, balik tayo dito. Sinasabi, no, na 2023 mga kababayan ay mayroon na pong nag-request na ipardon yon. At ngayon mga kababayan, ito naman, pinalitan ni Marcos itong si Ibrahim sa pamamagitan ni Abdurrahman. Ang tanong mga kababayan, pardon. Tapos nang tinignan ko po yung kaso nito mga kababayan, multiple murderization na kung susumahin mga kababayan, mababa na yung 56 years. Kasi times 3 pala yun mga kababayan eh. Halimbawa, isang sentence doon ay 15 years. Basta, ayon sa aking research kanina mga kababayan, humigit kumulang napakahaba ng taon. Hindi lang 20 years. Aabot talaga ng mahigit 50 years ang pagkakakulong. Pero ang timing, napansin ko lang mga kababayan, itinaon ngayon na nagkakaroon po ng issue, ito pong BARM, na yung pamunuan na hati. Nyo bang naisip? Lalo na sa mga kamuslim. Lalo na sa mga kamusliman. Pakinggan nyo ulit ang sinasabi ni Sir. Sends a negative signal not only in the national or the regional setting, but even in the international setting. Kung ano ang ibig sabihin ng Central Committee of the MILF. Ang pagkaalam namin, ang BF chairman, no, yung BF chief, no, yung Bangsamoro Islamic Armed Forces, no, yung posisyon ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, ay hindi siya parte ng Central Committee. No? Kumbaga, hindi siya doon sa governing body ng MILF. No? It's the Central Committee who really sets the direction. So, in a ordinary parlance, no, ang nangyari talaga dyan sa MILF, kung titingnan mo, no, although they will deny it, is parang nagkudeta. No? Umalis yung mga military officers and they fought kinalaban nila yung political strand ng MILF. No? So, yan nga, sinasabi ko quote and unquote, no? Parang kudeta ang nangyari. And this kudeta is led by the people in Malacanang. Sila yung humanap ng paraan na ma-divide yung Moro Islamic Liberation Front. And sa ngayon, nakikita natin na parang it sends a negative signal not only in the national or the regional setting, but even in the international setting. Kung ano ang ibig sabihin. Di ba? Quote-unquote mga kababayan, parang nagkaroon ng kudita. Na ang kudita na ito, namunuan nga nito Abdurrahman, na laban dito kila Ibrahim. Na ito naman si Abdurrahman ay may kamay sa Malacanang. Kaya kayo na po ang magtutugma-tugma. Pag nagkataon, ito pong si Abdurrahman ay naupo. Kailan ba si Abdurrahman? Mga kapatid natin mga Muslim, hindi ko lang nakuha kagad yung
pa nahanap yung ibang sino rito yung mga MILF na, alam ko may mga viewers tayong MILF, MNLF eh, at saka mga Muslim na malapit dyan. Mga kapatid, paki-comment nyo nga kung kailan nag-umpisa itong si Abdurrahop. Kasi mga kababayan, pagka nag-umpisa ito si Abdurrahop ng 2023, abay tumutugma po. Malamang sa malamang, grupo nila Abdurrahop ang nag-request nito para mapabigyan ng pardon itong si Kandaw. At pag nagkataon mga kababayan, ito po ay analysis lang. Analysis lang ha, hindi ko po sinasabing mangyayari po ito. Pag nagtugma po ito, comment nyo po mga kababayan ha, sa mga kapatid natin mga Muslim, baka mayroon po ditong mga nanonood sa atin na may alam po, no? Mamaya, papalo up na lang natin, research natin. Kailan ba nag-umpisa mamuno itong si Abdurrahop? Kung ito si Abdurrahop ay namuno na nung 2023, kapalit ni Ibrahim, Alhaj Murad Ibrahim. Pag nagkataon mga kababayan, maaring kukunikta ito doon sa kung sino yung nag-request. Kasi nag-request daw yung pamunuan ng BARM, di ba? Para ipardon itong si Kandaw. Matindi dito mga kababayan, pag nagkataon, kaya nila gustong ipardon itong si Kandaw na kung tutuusin, mahabang sentensya nito kasi multiple malversation pala ang case nito, mga kababayan. Kung nagkataon, kaya ito ipinardon para ipangtapat dito at sa MILF, at ito yung magiging manok ni Marcos laban sa mga Duterte sa Mindanao. Mga kababayan, ito'y analysis lang ha. Natin sinasabi na ganyan po ang gusto. After all, sabi din ito sa nagbalita na to ay hindi pa daw malinaw sa mga nahanap na source ang pizza at eksaktong nilalaman ng presidential pardon. Hindi pa alam kung kailan ito talaga pinardon, itong Kandaw. Abangan natin ang susunod na mangyayari mga kababayan. Kasi pag once po na nakalaya na po ito at kakampi po ito ni Abdurrahop, bingo tayo. Kamay ng Malacanang. At ito ang ipantatapat nito. At ngayon, ito na po ang ating mga kababayan na ayaw po dito sa ginagawa ni Marcos. Ito pong napanood natin kanina mga kababayan, ito po sila ay UBGP po ito mga kababayan. Ito po yung grupo ng mga MILF ni Murad mga kababayan. Ay ni Ibrahim. Tama, Alhaj Murad Ibrahim. Ito po mga kababayan, UBGP Peace Rally sa labas ng gate ng Bangsamoro Government Center. Panoorin natin ang buo. Nakapayapaan. Ang kanilang sinimulaan ay dapat sila ang tatapot sa kanilang sinisimulaan. Mga kapatid, mga Bangsamoro, tayo po ay alam natin ang katotohanan. Hindi po tayo makapaniwala magkaroon ng hindi pagkakaisa ang ating mga leader. Bakit po? Simula noon, karamihan sa atin, hindi pa tayo pinanganak, ay sila ay nagdadala ng tinatawag simula sa MNLF hanggang sa tinatawag na MNLF. Pero ang masakit dyan, ang kapatid natin, kung nakikinig ka dyan, kapatid natin na Mr. Presidente, alam mo ba? Sabi ni brother, hindi ko yung kapatid. Pakinggan nyo. Kayo bang mga kapatid na Muslim? Kapatid nyo ba yan si BBM? Sabi ng isa, hindi daw eh. Kapatid natin na Mr. Presidente, alam mo ba? Noon ginawa ng tatay mo, si Ferdinand Marcos, ngayon, huwag mo na gayahin! May ginawa pala ito si Marcos Senior noon mga kababayan na ayaw na po na gayahin or ayaw na pong
wag mo daw gayahin, sabi nito pong mga nag-pipis rally ngayon dyan sa Mindanao. Ano ba itong ginawa mga kababayan, itong Marcos Sr.? Panoorin natin to. Hindi nabingi ang mga tao, Mr. Presidente. Napakalaki ang kasalanan ng inyong papa, Nako, yung ama na si Marcos. Sa ngayon, kami po ang mga Bangsamoro. Ang ginawa mong magwatak-watak. nako. Mga kapatid, Ayan na mga kababayan, no? Yung Bangsamoro ay ginawa nitong anak, no? Na magwatak-watak. Ayan na nga, si Abdurrahman, di ba, linagay niya doon sa gitna ng ano. Hati na po ang Bangsamoro. mga Bangsamoro, tayo po ay magkaisa. Tayo po ay huwag po tayong magpapadala sa ginawa ng ating presidente Nak- na si Bongbong Marcos. Maraming nagsasabi, Buhaya yan. Sabi ng ibang nagko-comment, oh. hintayin po natin si Sara. So, ngayon, tama po, hintayin natin ngayon. Pero matagal pa yon. Hiningi natin sa Bongbong Marcos, huwag po niya gayahin ang ginawa ng kaniyang mahal na ama. Ang ginawa ng kanyang ama, lahat tayo ay alam natin. Wala sa atin na hindi natin alam. Ang kanyang ginawa sa Mindanao, sa ngayon, ang ginawa niya dito sa Mindanao ay binigyan niya ang kamatayan ang inyong Bangsamoro. Ano pong tinatawag na kamatayan? Yung tinatawag na kamatayan, yung yan ang tinatawag na pera. Alam ba ninyo? Yan, no, mga kababayan. Sabi dito ni Sir, naintindihan ko yung punto niya, eh. Dinagyan ng kamatayan kasi pera. Pera po ang ugat ng kamatayan, eh, no? Kasi binabayaran po yung ibang mga ano diyan, eh. Ibang mga kapwa Muslim para lang doon magwatak-watak sila. Mga kapatid, ano po ang pinag-agawan natin ngayon? Tanungin ko po kayong lahat. Tanungin natin ang ating sarili. Ano pa ang pinag-agawan natin ngayon? Pera ba o jihad? May nagsabi, merong jihad na malaki. Sabi niya, ngayon kuno ang jihad na pinakamalaki. Malita Hindi daw. jihad na malaki ito. Walang jihad na pinakamalaki sa jihad fisabilillah. Takbir! Mga kapatid, ulitin ko po. Ano po ang pinagagawa natin ngayon? Jihad o pera? Rangko o pera? Position o pera? Dalawa. Ngayon, pera o bayong? Rangko ang pinagagawa natin ngayon. So dapat ibalik ko ang aking boses. Magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Mga ating leader, kami po, nananawagan po kami na kayo po ay mag-usap-usap. Ilan kayo? 4, 5 kayo mag-usap-usap. Ang itong rino na ito, ang problema nito ay matatapos ng hindi aabot ng 1 oras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Ayan mga kababayan. Ayan po ang ano dito, ang sinasabi po nila mga kababayan, itong mga kapatid na mga Muslim. Alam na po nila, mulat na po sila sa nangyayari ngayon. Pag po tayong padala sa pera, no, mga nababanggit din nila Malita, kasi dinaan po sa Malita yung pera natin mga kababayan, di ba? Itong Marcos administration na ito, talagang matindi po talaga pagdating sa issue ng pera. Ano ho? Pero ngayon, tunghayan po natin, ano po ang sinasabi niya, kasalanan po ng
mga Marcos sa mga Muslim. Rin nyo po ito mga kababayan. Huwag nyo na po kung gusto nyo. Nasa Manila na, nag-happy-happy. Kayo mag-alala, kayo na susunod doon. Dekada 60, nabisto ng publiko ang pagpatay sa mahigit 20 sundalong tausug sa isla ng Corregidor. Tinatad ng bala at pilit na ibinaon sa limot ang krimeng binansagang Jabida Massacre. Supposedly nga, iuwi na sila sa Maynila. Wala nung helicopter. Oh, kinabahan na yung iba at yun na nga, ay pinagbabaril na sila. Paano nauwi sa kagimbal-gimbal na pagpaslang? Anong sanay pagsasanay para palakasin ang ating sandatang lakas? Napaka-secretive ng operation na yan nung araw. Kasi ang gusto ni President Marcos noon, i-infiltrate yung Sabah. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa Jabida Massacre dito sa Crime Classic. Ito po yun mga kababayan. Ang hindi po makakalimutan ng mga kapatid na Muslim. At tila ngayon mukhang sinusundan na naman ni Marcos Jr. yung watak-watakin po ang mga Muslim. Na ito po nabuo po ito mga kababayan sa panahon nito ni Tatay Digong mga kababayan. Dahil po matagal na pong hinihiling ng mga bangsamoro, mga kababayan natin mga Muslim, na magkaisa na po sila dyan para matigil na po ang karahasan at maging mapayapa. Yan po ang pamana ni Tatay Digong sa mga kapatid na mga Moro at mga Muslim. Kung kaya't ang mga Moro at mga Muslim, hindi po mga kababayan makakalimot dito kay Tatay Digong. Diba? At sa mga Duterte. Dahil si Tatay Digong at mga Duterte lang po ang may tutuong may malasakit sa mga kapatid na Muslim. Kaya aside from dyan mga kababayan, sa Tatay Digong lang ang mayroong nagawang tunay na pagmamalasakit, ay ngayon ang ginagawa ni Marcos, winawatak-watak na naman niya at nagbabalik alaala sa ating mga kapatid itong pangyayari ng Jabida Massacre kung paano po pinagwatak-watak ng tatay itong si BBM ang mga kapatid na Muslim. Panoorin natin ang buo ng mga kababayan itong video na ito. Kilala ang isla ng Corregidor noon bilang isa sa himpilan ng sandatang lakas ng Pilipinas. Dito dumanak ang dugo at nagbuwis ng buhay ang maraming Pilipino para ipagtanggol ang Kalakang Maynila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Habang buhay na itong nakaukit sa ating kasaysayan. Pero noong dekada 60, ibang klaseng karahasan ng muling nasaksihan sa isla. Marso 18 taong 1968. Mahigit 4 na dekada na ang nakararaan. Mahigit 20 sundalong tausug ang walang awang pinagbabaril sa Corregidor. Taong 1962, panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Nagkaroon ng sigalot ng Pilipinas at Malaysia tungkol sa pag-angkin sa isla ng Sabah. Ayon sa pagsasaliksik ng historia na si Zhao Chua, ang Sabah ay nasa pangalaga at pagmamay-ari ng Sultanato ng Sulu. Ipinahiram lamang daw ito ng Sultan sa Britanya. Nung naging bahagi na ng American colony, no, nung pumirma na ng kasunduan ang mga taga-Sulu, no, Sultanate of Sulu, sa mga Amerikano, naku, hindi nasama yung Sabah sapagkat ito'y hawak pa rin ng mga British. Para sa mga naging Pangulo ng Pilipinas, especially Diosdado Macapagal and Ferdinand Marcos, yung Sabah ay sa atin. Sapagkat ang Sultanate of Sulu ay bahagi na ng Pilipinas at bahagi dati ng Sultanate of Sulu, yung Sabah na yan. Hindi naging matagumpay ang kasunduan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas tungkol sa pagmamay-ari ng Sabah. Ang usaping ito ay umabot pa ng rehimeng Marcos. Nais pa rin itong maibalik sa pamahala ng Pilipinas. Noong panahon ni Diosdado Macapagal, yung mga diplomatic channels, diplomatic ways ay nagamit na. Pero hindi pa rin na ibalik sa atin yung teritoryo ng Sabah. Noong panahon ni Ferdinand Marcos, yung tatay ni Teddy Locsin Jr., si Teddy Locsin Sr., na noon ay publisher ng Free Press, no? Isa sa mga nakonsulta dyan, no? Na bakit hindi na lang natin salakayin ang Sabah. Ayon sa mamahayag na si Marites Virug, hitik sa likas na yaman ng isla ng Sabah, kaya matindi ang pagnanais ni dating Pangulong Marcos na mabawi ito. Mayaman na mayaman yung lugar na yan. Kaya gusto ni Marcos na mapasa atin. Kasi may claim tayo. Ano yan may conflicting claims. Ang Malaysia at saka Pilipinas.
Dahil dito, bumuo ng isang sikretong operasyon si dating Pangulong Marcos noong 1967 para bawiin ang Sabah mula sa Malaysia. Napaka-secretive ng operation na yan nung araw. Kasi ang gusto ni President Marcos noon, i-infiltrate yung Sabah at guluhin at ibalik sa Pilipinas. Salakayin ang Sabah. Ito'y upang i-invade natin. Ibig sabihin, yung hindi binabalik sa atin na teritoryo, diplomatically, kunin na natin. No? So ito'y laban sa mga Malaysians. Tinawag nila itong Operation Merdeka. Tanging si dating Pangulong Marcos at ilang mataas na opisyal na militar lamang ang nakakaalam nito. Siyempre, kasi ayaw mong i-alert yung Malaysia na mag-i-invade ka. Kaya dapat highly confidential operation yan. Magandang umaga mga kapatid na Muslim. Kami na pa rito para kayo yan sumapis na taong lakas ng Pilipinas. Sa sikretong operasyong ito, isinagawa ang paghahanap ng mga bagong sundalong aanib sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kumuha sila ng mga tausug at saka mga taga tawi-tawi, mga sama, at tinayin nila sa korehidor para ang training nila sa espionage, yung mga shooting, patrolling, yung mga typical na military exercises. Sa kanon! Rock! Mahigit 100 kalakihang tausug mula sa Sulu at Tawi-Tawi ang nirecruit para maging bagong mga sundalo. Edad 18 hanggang 30 taong gulang ang napili upang sumailalim sa isang matinding pagsasanay. Pinabunuan ito ni Major Eduardo Abdulatif Martelino ng Philippine Air Force at dating pinuno ng Defense Department's Civil Affairs Office. Sabah nga Malaysia is predominantly Muslim. So kung magpapadala ka doon ng predominantly din na Muslim na group, parang magbe-blend. Kumbaga, hindi sila maninibago kasi marami din silang relatives sa Sabah. Remember, maraming Filipinos na nagpupunta sa Sabah na trabaho doon. Tsaka nagkakaroon tayo ng trade between Mindanao and Sabah at that time na barter trade or even very common yung noon. Pupunta ka doon, may bibilin, babalik sa Pilipinas. So, marami na silang kakilala doon at hindi mahalata na invading force or strangers yung mga pupunta doon. At sasanayin kayo na maging ganap na isang sundalo at may isyuhan kayo ng mga baril. At hindi lang yan. Magkaroon pa kayo ng 50 pesos kada buwan. Ulitin ko, 50 pesos kada buwan. Para lubusang umanib sa militar ang mga tausug, pinakakuha nila mga ito ng ilang mga pribilehiyo. Magiging miyembro sila ng Special Forces ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Makatatanggap sila ng halagang 50 piso kada buwan, mga armas, masaganang pagkain, at ilang kagamitan at karapatan para sa mga sundalo. Sa isang sikretong kampo na itinayo ng mga militar sa Simonal, Tawi-Tawi, sinimulan ng pagsasanay para sa mga sundalong tausug mula Setyembre hanggang Desyembre ng taong 1967. Dahil sa mga nakasisilaw na pangako sa mga kababayan tausug, agad silang napapayag upang magsanay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang tunay palang pakay ng kanilang pagsasanay, ang lumusob at sumakop sa Sabah. Sir, pero kung sa lang napag-usapan natin, sir, hindi kayo papayag na pumatay kami ng kapwa namin Muslim? Okay, yun lamang. Agad nila itong tinutulan at gumawa ng isang petisyon upang paratingin ng kanilang mahinain sa dating Pangulong Marcos. Ang hindi nila natansya, syempre, sino bang magdadala ng sulat nila? Eh di syempre yun din mga nakatataas. So malamang sa malamang, hindi na umabot sa Malacanang yun. Nabasa na yung kanilang mga hinain. Lihim na pinaslang at inilibing ang kwento ng mga sundalong tausug sa korehidor. Pero ika nga sa kasabihan, walang sekretong hindi nabubunyag. Lumitaw si Jibin Arula, ang nag-iisang tausug na nakaligtas sa massacre. At siya ang nagsilbing saksi sa karumal-dumal na krimen. Ika-30 ng Disyembre 1967, tinungo ng bagong batag na grupo ang isla ng Korehidor, kung saan sasailalim sila sa mas matitinding pagsubok at pagsasanay. Sinakay sila sa isang barko, hindi nila alam kung saan sila pupunta. And eventually, sila nga ay tumungo dun sa Korehidor. Ang codename ng project na yan ay Jabida. Mula sa pangalang Operation Merdeka, tinawag ang grupong Jabida, ang mga sundalong tausug na lulusob sa Sabah. Si Jabida ay isang magandang babae sa mga kwentong Muslim. So yun, doon nila itinago yung project.
Enero 3, taong 1968, nang matunto ng grupong Jabida ang isla ng Corregidor. Nagsilbing baraks ng mga sundalong tausug ang isang abandonadong ospital. Ready! Aim! On! Ang malawak nitong kapatagan ang naging lugar para sa kanilang pagsasanay. Kailan kayo po natapos sa pagsasanay natin? Palagi ko, magtatagal pa tayo dito. Sa kasagsagan ng pagsasanay, unti-unting nakaamoy ang mga sundalong tausug na hindi pantay na pagtrato ng mga opisyal na militar sa kanila. Tuyo na naman. Araw-araw na lang yun. Nakakaumay na yun. Mas masarap yung kinakain natin dito sa Mindanao eh. Oo nga eh. Dito puro tayo. Lalo na pagdating sa pagkaing inihahain sa kanila. May napansin na discrepancy sa buhay nila at sa buhay ng mga nakatataas sa kanilang mga opisyal. Oh. Una lang napansin yan sa pagkain. Bakit yung mga pagkain namin kulang? Pag nag-boodle fight sila, parang hindi sila satisfied, kulang. Hindi ba dapat pakainin mo sila ng pakainin? Bukod pa rito, 2 buwan na ang nakalipas buhat ng makarating sa koridor. Hindi pa rin naibibigay ang ipinangakong 50 pisong sahod o allowance. Napakalungkot doon. Diba, it's an isolated island. Tapos, hindi daw sila pinapakain ng mabuti, hindi daw sila binabayaran, kasi na-promise sila na babayaran sila. Maging ang pagdadala ng mga opisyal na militar ng kanilang mga babae ay inangal din ng mga sundalong tausug. Aim! On! Nakarating na rin sa kalaman ng mga sundalong tausug ang tunay na motibo ng kanilang pagsasanay. May posibilidad kasing makalaban din nila ang mga kapwa nila Muslim sa Sabah. Upang mabawi natin ang Sabah. Paliwanag? Di po ba yung mga kapatid na Muslim namin nakatira doon? Sir, pero kung sa nilang napag-usapan natin sir, hindi kayo papayag na pumatay kami ng kapwa namin Muslim? Okay, yun lamang. Agad nila itong tinutulan at gumawa ng isang petisyon upang paratingin ng kanilang mga hinaing sa dating Pangulong Marcos. Pinirma nito ng 62 sundalong tausug. Hiniling nila ang kanilang agarang pag-uwi. Nagkaroon sila ng mga pinuno at naisip nila na sulatan mismo si Pangulong Ferdinand Marcos na ito yung ginagawa ng mga opisyal nila. Colonel Sir, may nag-consult po kung sulat galing sa mga trainee. Pero bago pa man umabot sa kamay ni dating Pangulong Marcos ang sulat, sa kamay muna ng kanilang opisyal na si Major Martelino bumagsak ang kanilang mga hinaing. Ang hindi nila natansya, syempre, sino bang magdadala ng sulat nila? Hindi syempre yun din mga nakatataas. So malamang sa malamang, hindi na umabot sa Malacanang yun. Nabasa na yung kanilang mga hinaing. Agad na nagsagawa ng plano ang mga opisyal na militar upang mapanatiling lihim ang kanilang operasyon. Sir, nasaan iba namin mga kasamahan? Ba't di na sila nakabalik? Yung 3 kasama nyo. Nasa Manila na, nag-happy-happy. Kayo mag-alala. Kayo na susunod doon. Antay-antay lang kayo. Ang kanilang ginawang pagsasanay na gagamitin sana para panggulat sa kalabang bansa. Sa mga sundalong tausog pala nila isasagawa. Hindi nila alam, may isang sundalong tausog ang nakaligtas sa pamamaril, si Jibin Arula. Nakapunta siya dun sa dagat, no? At sa dagat, siya'y lumangoy. Sa kanyang paglangoy, nakita siya ng ilang mangis. Lihim na itinago ng mga opisyal na militar ang malawakang pagpatay sa mga miyembro ng Jabida. Isang krimeng hindi na sana gagawa ng ingay at mananatiling nakalibing sa koridor. Pero ang hindi nila alam, may isang sundalong tausog ang nakaligtas sa pamaril, si Jibin Arula. Ilang araw matapos ang pagpaslang sa mahigit 25 sundalong tausog sa koridor, natagpuan si Jibin na palutang-lutang sa dalampasigan ng Cavite. Nakapunta siya dun sa dagat, no? At sa dagat, siya'y lumangoy. Sa kanyang paglangoy, nakita siya ng ilang mangingisda. No? Nagpapatrol na nun yung mga sundalo sa koridor. Hinahanap na siya. No? At tinanong pa yung mga, kinuha siya ng mga mangingisda, inilagay siya doon sa bangka, at yung mga, yung mga militar, nakita pa yung bangka. No, buti na lang, hindi siya nahanap doon. 2 mangingisda di umano ang kumukop at tumulong sa kanya na magsampa ng reklamo tungkol sa nasaksihang krimen. Hindi naman siya nabigo at pinakinggan siya ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino, ang kilalang numero 1 kritiko ni Marcos. Ilan kayong na-recruit? Sir, mahigit kami sandaan, sir. Tahasang isiniwalat ni Jibin ang pagpaslang ng mga opisyal na militar sa mga kababayang tausog. Attention! Pasamantala muna namin kukunin mga baril nyo, upang may inventaryo.
Nagkakaintindihan mo tayo? Sir! Ikaw. Tulungan niyo kami. Isang pangkaraniwang gabi raw nang bawiin ni Major Abdulatif Martelino ang mga baril na gamit sa pagsasanay ng mga na-recruit na tausug. Baba niyo lang dito. Kasabay raw nito ang pagsundo sa 3 lider ng mga sundalong tausug mula sa kanilang tinutuluyang quarters sa koridor. Mula noon ay wala nang nakakita sa 3 lider ng mga sundalong tausug. Hindi ko talaga alam kung ano yung nangyari sa kanila. At wala na rin namang nagkwento na sila yung 3 yon. We can only say na wala na sila. Na tulad ng kanilang mga kasama, sila lang yung naunang pinatay. Yung 3 kasama niyo. Nasa Maynila na, nag-happy-happy. Ang binalita sa kanila, ayan, nasa Maynila na yung mga kasama nyo. No? Okay na sila doon, nag-happy-happy na sila. No? Kayo na yung susunod. No? After 2 weeks. Gabi ng Marso 18, 1968. Isa-isa raw pinalabas sa mga sundalong tausug at inutusang sumakay sa isang truck na magdadala sa kanila sa paliparan ng isla. Pagdating ng mga sundalong tausug sa paliparan ng isla sa koridor, nagsimula na ang umano'y massacre. Supposedly nga, uuwi na sila sa Maynila. Pagbaba nila doon, expecting na sila, ayan, ulan ng helicopter. Kinabahan na yung iba, at yun na nga, ay pinagbabaril na sila. Pumunta doon yung mga officers, nilagay nila yung mga dead bodies sa poncho, parang yung mga canvas or yung tent, parang material for the tent. Nilagay nila, binalt nila, tapos tinapon sa sea. Ganito rin na nakasaad sa librong pinamagatang A Garrison State in the Make and Other Speeches ni Senador Ninoy Aquino. Kabilang si Jibin sa huling 12 sundalong tausug na ipinatawag ng mga militar. Nang gabing iyon ng Marso 18, nakaramdam na umano si Jibin na posibleng pagwawakas ng kanilang mga buhay. Kaya naman nang makarating sila sa paliparan ng koridor, agad na tumakas si Jibin. Tumakbo siya ng tumakbo. Binabaril siya, hindi siya tinatamaan. And eventually, nabaril siya sa kanyang hita. At nung nabaril siya, napunta siya sa isang bangin at siya'y nahulog. Nag-slide down doon sa bangin. Mula sa mga payag ni Jibin, agad na nagsagawa ng sariling investigasyon si Senador Benigno Aquino. Pumunta siya sa Sulu. At sa Sulu, pinakitaan siya na hindi totoong namatay ang mga Jabida forces. May inilabas na mga tao na yun daw yung mga kasama ni Jibin. Pero yung problema, hindi sila marunong magtausog. Yung mga kasama ni Jibin, tausog yung mga yun. No? So, in-expose ito ni Benigno Aquino Jr., no? At yun na nga, tinawag niya, yung Jabida Massacre, ito yung isa sa mga naging pinakamalaki niyang expose laban sa Pangulong Marcos. At ang kanyang conclusion noon, hindi talaga ito para sa Sabah operation, kundi gumagawa ang Pangulong Marcos ng isang private army para sa darating na eleksyon kung saan siya ay kailangang ma-re-elect. Ngunit marami ang hindi naniwala sa investigasyon. Grabe mga kababayan. Kilabutan ako doon, no? Dito sa huling ito. Pakinggan natin yung maigi mga kababayan. May inilabas na mga tao na yun daw yung mga kasama ni Jibin. Pero yung problema, hindi sila marunong magtausog. Yung mga kasama ni Jibin, tausog yung mga yun. No? So, in-expose ito ni Benigno Aquino Jr., no? At yun na nga, tinawag niya, yung Jabida Massacre, ito yung isa sa mga naging pinakamalaki niyang expose laban sa Pangulong Marcos. At ang kanyang conclusion noon, hindi talaga ito para sa Sabah operation, kundi gumagawa ang Pangulong Marcos ng isang private army para sa darating na eleksyon kung saan siya ay kailangang ma-re-elect. Ayan na mga kababayan. Yan na po ang ating kinatatakutan ngayon dito. Ito natin itong sinasabi dito nila, mga kababayan natin na alam na nila yung ginawa ng tatay, mga kababayan. Dito, kinikilabutan ako dito mga kababayan, ano? Diba? Sinasabi dito ng mga kapatid nito, alam na nila kung anong ginawa ng tatay. Tapos ngayon mga kababayan, ito, mukhang pag nagkataon, papalayain ito, tapos ang magpalaya, ang may request ng palaya mga kababayan, itong kakampi ni Marcos Jr. So sa tingin ninyo mga kababayan, hindi ba kumukunik-kunikta ito? Tatay noon, ayon doon sa sinasabi ni Ninoy, gumagawa ng lihim na private army itong si Marcos Sr. para sa darating na eleksyon. So naman si Marcos Jr. ngayon, naglagay siya ng tao niya dyan sa gitna ng farm para siya yung manalo dyan. Para hindi manalo si BP Inday Sara. Bayan. Kaya
nakarating ka dito sa dulo ng bidyong ito, sana tulungan mo ako. Kalat po natin. Share po natin ito. Again ha, hindi ko po sinasabi yung mga analysis ko ay magkakatotoo or totoo, mga kababayan. Kayo, i-analyze nyo rin po ang pangyayaring ito. Ano ang timing? Ano ang kinaugnayan ng timing nitong pagpapalaya, pagpapardon dito sa dating gobernador ng ARM o na BARM na ngayon na dito ngayon sa nagaganap na farm parliamentary election. Anong kinaugnayan ng mga panahon ginawa ng tatay kung si Jun? Comment nyo po sa baba kung ano pong inyong pag-analyze sa video ito. Maraming salamat. Our channel, Bye-bye.